Dad, mahal, panoorin niyo to. Isang sunog ang sumiklab sa isang ospital sa lungsod ng Maynila ngayong hapon na nagdulot ng kaguluhan at panik sa mga pasyente, doktor at iba pang mga tauhan nito. Sa kabila ng malalakas na tunog ng fire alarm, hindi pa rin matukoy ng mga otoridad ang eksaktong lokasyon ng sunog sa loob ng ospital. In-evacuate daw ang hospital dahil may report ng patuloy ang sunog. mga aksyon para sa agarang Buti evacuation nakauwi ng na mga kayo, tao kundi mula sa masistress mga yan si pasilidad JR. at ipinag-uutos ng mga otoridad na ang lahat ng mga pasyente Hindi kaya at pakanayan empleyado ng nila ospital Aling Susan ay magtungo sa mga ligtas para na lugar. matakas nila si Betsy. Anong ibig mo sabihin, Gina? Anong nangyari? Huwag ka na masyado matanong. Sumunod ka na lang. Daga, iiwanan ba naman kita sa ere? At kung inaakala nila Robert na mapapasuko nila tayo basta-basta, makamali sila. Susan, bilisan niyo. Bago pa tayo mahuli dito. Betsy, gera na to. Kaya dapat nakahanda ka. Sila Robert at Gina ang maghanda. Hindi nila ako mapipigilan kahit si Satanas pababanggain ko. Mabawi ko lang ang anak ko. No, suotin mo na to. Dad, di sumasagot yung mga bantay sa kwarto ni Betsy. Ring lang din ng ring ang admin office ng hospital. Hindi kaya busy lang sila dahil nag-evacuate? I don't feel good about this. Dad, I don't feel good either. Paano kung may kinalaman si Aling Susan sa mga nangyayari? Paano kung sila may pakana ng sunog sa ospital? Kunting tiis na lang, anak. Makakatakas na tayo. Ma'am! Sandali lang! Ma'am! Sandali lang! Yan lang kayo! Bakit ho? Anong kailangan niyo? Gamitin niyo yung wheelchair para hindi mahirapan ang pasyenteng kasama niyo. Ah, hindi na. Kaya na lang ako maglakad. Ma'am! 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 You assured us na hindi makakatakas si Betsy. Ngayon sinasabi niyo hindi niyo siya mahanap. Pasensya na ho, Mr. Rodriguez. May hinala ho kami na mga kasabot ng suspect ang nag-trigger ng fire alarm sa ospital. Malamang sila rin yung pumatay sa mga kasama namin. Pasensya na, Chief. Hindi mangyayari ito kung binantayan niyo mabuti si Betsy. Dad, calm down. Hindi makakabuti yan sa puso mo. Just relax. Sir, please, nakikiusap kami. Please do everything you can para mahanap niyo sila Betsy. Sigurado ako na di nila kami titigilan kasi nasa custody namin ang anak nila ni Daddy. Hihingi rin po sana kami ng protection. 2 na ang napatay nila. Baka kami na isunod nila. Sige po, kami nang bahala. Mano na po kami.
Dahan-dahan. Hoy, hoy, hoy! Saan ka pupunta? Susan, pagsabihan mo nga yung anak mo! Hoy! Ano ka ba? Hindi ka pwedeng umalis. Nangihina ka pa. Pupunta ako ng mansyon. Kukunin ko kay Robert yung anak ko. Tumigil ka nga! Hindi ka pwedeng basta-basta bumalik doon. Sa nangyari kanina, sigurado maraming pulis na nag-aantay sa atin. 3 lang tayo! Wala tayong laban! So anong gagawin ko? Pababayaan ko na lang yung anak ko? Tatanggapin ko na lang yung pagkatalo? Hindi yan ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, kailangang pagplanuhan natin na maayos yung susunod nating hakbang. Kailangan nating humanap ng mga kasama. Kailangan humanap tayo ng mga kakampi. Tsaka tayo aatake. Anak, makinig ka sa akin. Pinapangako ko sa'yo. Babawiin natin ang baby mo. Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nakakaganti. At hindi natin nalilimasan lahat ng pera nila. Sila mga bago kong recruit. Mga dati kong kakosa. Handa na ba kayo makipagpatayan? Basta bayad, walang problema. Alam ko ang kahinaan ni Robert. Kayang-kaya ko siyang kuhanan ng pera. Hello, love. Patutunayan ko sa'yo na kaya kitang talunin. Babawiin ko ang anak ko. Mamamatay muna ako bago mo makuha si JR, Betsy. Papatayin na lang kita para wala nang epal sa buhay namin ng anak ko. Isasama ko ang buong pamilya. Hiya kayo! Tantanan mo ng pamilya ko!